Alam mo ba't wala ka pang client? Wala ka pa kasing ginagawang portfolio! May nasimulan ka na ba? Wala pa, di ba? So ngayon, magsisimula tayo gumawa ng isa. Para makahunting ka naman ng mga clients na gusto mo. Para makahunting ka naman or makapag-secure ka naman ng trabaho na minimithi mo. Tama? So tutulungan kita. Briner is ready! Kaya tawag ko sa kanya Briner kasi breakfast lang kinakain ko tapos all throughout the day busog na ako. I'm eating brown rice kasi. Ngayon na pag-uusapan natin ay tungkol sa portfolio and how to get clients. Kaya napag-ganon ako ng tingin kasi I'm not really sure if I am viable to share this to you. May nag-reply na client. Oh, di ba? Meron pala ako. Rektahin ko na kayo guys. Wala nang sino-sino, wala nang sabi-sabi. Wala po akong alam sa portfolio. Or kahit ano. Simula nung nagtrabaho ako kay Go. And I can tell you this, that my greatest portfolio siguro is working with Gong TV, and working with Team Payaman is one of my strongest portfolio right now. Now, if we're talking Philippines, malakas talaga yon. Lalo na ako. And here's the thing, ang una mong kailangan gawin para makakuha ka ng clients is to build a portfolio. So basically, yung portfolio mo is doon mo i-showcase lahat ng mga matitindihang mong gawa. So hindi ko alam kung paano mo siya gagawin. It could be in a PDF, it could be in a video, it could be in a website. Ngayon, sa panahon ngayon, ang ginagamit nila na portfolio is Instagram. So doon nila ini-spam yung mga magagandang gawa nila, lalo na in a creative field. Doon siya applicable, lalo na kung nag-i-edit ka. Now, that's one way of building your portfolio. Now, if we're talking portfolio, ngayon, kuwari, nakagawa ka na ng sobrang daming videos na may quality, na maganda, na napapanood, may tendency na makita ka ng client kung sino man yung brand na yan na i-hire ka nila sa mismong gawa mo. Minsan ako pina-follow na creator sa ibang bansa yun, si Edward Ovi. Follow ko sa kanya even nung mga 2K following pa lang siya kasi ang galing niya mag 3D edit eh. Ngayon, isa na siyang renowned na 3D generalist or 3D artist. So, ito yung mga gawa niya, yan. And sinimulan niya lang yon sa paggawa ng napakadaming content regarding sa 3D. Pwede mo din gawin yon sa sarili mong Instagram account and hindi naman mahirap yun kasi gagawa ka lang naman ng account then ilalagay mo dun yung best works mo. Kasi pag tinignan nila yung Instagram mo, yun yung magiging photo card mo parang sa model, di ba? Pangalawa na pwede mong gawin is gumawa ka ng editing reel. Gumawa ka ng video kung saan lahat ng mga pinakamagaganda mong ginawa at the same time ano yung mga skill set mo ipakita mo dun sa editing reel. Kahit either portfolio or editing reel yung ipakita mo, at least meron silang hindsight ng kung anong pwede mong ipamalas with your skill and your talent. Hopefully, you're getting what I'm saying. Ang step 1 mo is makagawa ka ng portfolio, makagawa ka ng video editing reel. Video editing reel, it kinda works like a portfolio pero in a video form. Ang pangalawa mo naman na kailangan gawin is to get hired. Like, duh. So, paano mo siya gagawin? Ito yung mga ways na naisip ko. 4 na ways na naisip ko to get you hired. Una, tingin ka ng job posting either sa FB or online via Fiverr, Indeed, or kahit saan pa man. Alam ko sa Facebook, meron ding job posting yan eh. Kailangan mo lang din maging mapagmatsyag, mapangahas sa mga job posting dyan sa Facebook. And madaming job posting groups sa Facebook na pwede mo rin tignan na ako sa talent mo. Like ako, video editing. Doon makakahanap ka kung nag-hire sila o hindi. That's one thing that you can do. Pangalawa naman is sa sobrang ganda ng gawa mo, pwede kang makita ng mga brands and makipag-partner sila sa'yo. Kasi meron ka ng certain style. Siguro when it comes to editing yung pinakamalapit, so editing na itatakal natin. Makikipag-partner sila sa'yo kasi they like your style na yung mga brands ang lumalapit to get your branding. That's a surefire win na malalapitan ka ng brands if your craft is way too good enough na, uy, ang galing niya na, kunin natin yan. So, isa yun sa mga pwedeng ways na ma-hire ka nila. So, pangatlo, rumatsada ka sa kanila. Pwede mong gawin is dumirekta ka na. Like, direct to the point na ikaw na magsabi na, oy, are you guys hiring? Hire me, hire me. Pero, patunayan mo yung sarili mo. Paano mo mapapatunayan yung sarili mo? Kuwari, gusto mong maging video editor ng kilalang gamer. Ako, nanonood ako kay Tens. Tapos naisip ko, gusto kong maging editor niya. Ito yung gawin mo. Kumuha ka ng best clips ni Tens. Tapos, i-edit mo with your own flavor, with your own style, with your own niche. Tapos, try mo i-pitch sa kanya via email or kung saan mang contact mo pwede siyang i-contact. Keep the message simple. Keep the message na hindi ka masyadong begging. ChatGPT can help you with your concise cold email. Is that the term? That let your work do the talking more than you doing it sa email. Gets? And syempre, the more email, the more chances of you getting
hired, getting new clients, di ba? Hindi ko magagaranti na lahat yun magre-respond, pero at least nakapag-set ka na ng foot sa kanila. Kung mapunta man sa spam yon or mapunta man kung saan or hindi nila nabasa, at least pag nakita nila yon, ang galing pala nito i-hire na natin to. Pwedeng ganun yung mangyari. At pang-apat na pwedeng mangyari sa'yo is referral. So if you've worked with past clients and nagandaan sila sa work mo, pwede ka nilang i-refer. Pwede mo silang bulungan na, uy, refer mo naman ako dun sa client na yan. And if napakaganda ng work mo, there's a tendency and a possibility na i-refer ka nila dun sa mga future clients na kakilala nila. So, yun yung apat na pwedeng ways na makapag-secure ka ng work. So, inuna ko muna yung mga tips na pwede kong sabihin dito. Ngayon, kung medyo nalilito ka pa rin sa gusto mong gawin, ang tip na mabibigay sa'yo, kilalanin mo muna yung sarili mo maigi. Hindi ako nagpapaka-philosophical dito. Ang gusto kong mangyari is, ano ba talaga yung niche mo? Gusto mo ba nag-edit ng gaming videos, nag-edit ng vlog, nag-edit ng real estate, nag-edit ng kung sinong influencer? You should know your niche before ka tumalon sa kung kani-kaninong client. Baka mamaya talunan mo yung client ng real estate pero gaming pala yung leaning towards ka. So doon pa lang may disparity and medyo malayo sa kung anong gusto mo gawin at sa kung anong gusto ng client na makuha. Tulad ng sabi ko din kanina is build a portfolio. Paano mo magagawa yung mga yon? Wala ka pa namang nagagawa. Di gumawa ka ng isa. How I built myself kasi when it comes to video editing is I've been doing a lot of videos since 2014. Kinaligot ko yung Sony Vegas Premiere, kinaligot ko noong 2022. Naramdaman ko na okay na yung ginagawa ko, maganda na yung pinapakita ko, like pleasing na siya sa mata ko, pleasing na rin siya sa mata ng mga audiences ko. Pinost ko siya sa YouTube. Nag-post din ako ng meme page ko sa Facebook and nakita ko naman na nag-grow, so I guess meron akong kalibre pagdating sa editing. Gumawa ulit ako ng YouTube channel para mapakita ko din yung, well, sabihin na natin editing skills ko. If quote-unquote some vlogger in the future na may 12 million subscribers, i-hire ako kapag nagpa-editing challenge siya. Yun yung ginawa ko, nakapag-build ako ng portfolio, so there's something to look at sa mga past na ginawa ko. So that's how you make it. So kung wala kang ma-post talaga or hindi mo alam kung anong project yung pwede mong simulan, you can get like clips from gamers or streamers or kung sino pa man, tapos post mo sa TikTok. If you make it viral, at least there's something na pwede mong ipakita in the future clients na, oy, I did this work, di ba? Either Instagram or TikTok. So pwede kang magkaroon ng editing projects with your friends, siguro videographer, cinematographer ka doon, tapos take mo yon. So yung mga projects mo in the future, bago mo pagkakitaan yan, it starts being free, di ba? Parang libre mo muna siyang gagawin. Passion muna talaga, as in. Wag mo muna iisipin yung pera, isipin mo muna gaano ka gagaling doon sa ginagawa mo or paano ka makakapagpapasok ng tao sa mga works na ginagawa mo. Kasi hindi malabo yan kasi makikitaan nila ng quality at effort yung gawa mo at matalino na ang mga clients and brands and mga tao ngayon kasi nalalaman nila kung alin yung putyo-putyo sa hindi. So take ka muna ng passion project sa mga friends mo. Kung nagpapa-edit sila ng video, take mo yon, tapos galingan mo. Tapos hindi mo mapapansin na there will come a time na di mo alam na ang galing mo na pala. It's that easy, gumawa lang ng portfolio, pero ang mahirap dito is yung grind kung paano mo gagawin yung portfolio na yon. Madali lang yung portfolio, basta may mga nagawa ka na, isalampag mo lahat dyan, tapos one of your best work, ilagay mo sa Instagram or TikTok mo para may mapakita ka sa clients. It's that simple. But, ang hindi simple dito is how you will do it. Ano yung mga steps na gagawin mo to get that grind, to get that bread. It's a cutthroat competition out there. Madami kang magiging kalaban. Pero ang isa lang masasabi ko sa'yo, hindi mo kailangan gayahin lahat. Ang pwede mong gawin, kung gagaya ka, kuha ka ng idea number 1, idea number 2, tapos pak, ito na yung dalawang ideas mo. So, kunwari, you love animals, di ba? Tapos you love memeing. Di gumawa ka ng meme page na patungkol sa animals. O kung gusto mo naman, nag-real estate ka naman, tapos may kasamang pag-meme, edi ganun yung gawin mo. Real estate na may meming na kasama. Hindi na ako makapaggawa ng kahit anong example ngayon dito, pero you're getting my point, right? Mananakaw nila yung ideas mo, pero ang hindi nila mananakaw sa'yo yung personality mo. How can I say this? Pag nag-edit ka, alam nilang sa'yo. Pag may ginawa kang something, alam nilang sa'yo. Pag may ginawa kang kanta, may ginawa kang art, may ginawa kang kalokohan, alam nilang sa'yo. Yun yung personality mo. And I guess that's your branding as well. It will be a long game, pero ang importante is ginagawa mo pa rin yung gusto mo. At the same time, since this is a long game, patagalan po tayo dito hanggat wala pa nakukuhang client, go lang ng go. Pero at least I gave you a peace of my mind pagdating sa mga ganyang bagay kasi I was once an oblivious creative as well. Or basically para akong nepo pagdating sa creative industry, alam mo yun. I just collaborated with big names kaya parang kilala yung pangalan ko. Pero
Hindi! I have to battle out this negative thought. I won't make it to where I am right now kung hindi ko naman pinatunayan yung sarili ko. So, in the future, be the main character nang walang tinatapakang tao. Pero yun lang masasabi ko, if the effort is there, if the quality is there, if yung passion at yung personality mo nandoon, mag-i-stand out yan at makikita yan ng tao. So, good luck looking for clients. Yun lang masasabi ko, pwede na akong kumain. So yun lang, a pretty straightforward video para sa inyo at naway nagustuhan nyo to at naway may natutunan kayo at naway makakita kayo ng client na fitting para sa inyo. Kung may mga iba pa kayong alam at may mga tips pa kayo na gusto nyo i-share, go lang kayo sa baba ng comment section. Kung gusto naman ng mga next na gusto nyo pag-usapan natin, comment nyo lang din sa comment section. At kung may hinaing kayo sa buhay-buhay ninyo na gusto natin pagkwentuhan, comment section. Yun lang, maraming salamat sa panonood. I'm done yapping. This is Josh Pin. Saying na makakuha ka din ng mabait na client, malaki magpasweldo, at talagang aasenso kayo. Yun lang. I'm out! Bounce!